Hi mga kabahay! Ayan! So, na-miss kong mag-content, no? Medyo matagal din ako nawala. But yes, today, I'm gonna share with you guys kung ano yung mga tip para sa pagpili ng magandang lote. Ayan. Hi, I'm CRB Jam Ayop and I'm your licensed real estate broker. Sa 13 years ko na experience ng pagtulong sa mga clients natin, I've learned a few things that might help you out sa pagpili ng magandang lote. And I know mga kabahay na nakaka-overwhelm ito. Siyempre, unang bahay mo, forever home mo. So, lahat ng gusto mo na, siyempre pipili ka ng the best para sa lot mo, 'di ba? May iba pinipili nila is yung mga favorite numbers nila, 'di ba? Ayan, nagfo-focus sa numbers, ayan. Pero eto, i-breakdown natin 'to para hindi ka na ma-overwhelm. So, first off, mga kabahay, ay eto lagi 'tong tinatanong. Morning sun versus afternoon sun. Ayan. So, karamihan talaga unang-una pa lang, nasaan dito sa mapa natin ang morning sun? Okay? So, iba't ibang preference yan. Kapag morning sun po kasi, nakatutok sa bahay mo yung sun sa umaga. And then pag afternoon sun naman, is pagtanghali or hapon. Ayan. So, may iba gusto ng morning sun, may iba gusto ng afternoon sun. Yung iba, okay lang kahit ano. Okay? So, eto, if you want a morning sun, kailangan look for the houses na naka-face sa east. Okay? So, dyan mo malalaman, dun sa site map, mayroong compass na maliit dyan. Ayan. Tingnan mo yung mga bahay if naka-face sa east. Yan. Second tip mga kabahay is, i-consider nyo yung dami ng bahay sa isang block. Okay? So, ibig sabihin yan, kapag konti lang kayo sa isang block, syempre mas may privacy at less noise sa neighbors, diba? Compare dun sa marami kayo. Especially kapag townhouses ang pinili nyo mga property. So, okay. Number 3 tips mga kabahay ay ang proximity sa amenities. Ayan, yung malapit sa clubhouse. Yung iba, gustong-gusto yun kasi gusto nilang mag-business dun sa area. So, kung yun yung nasa isip ninyo, okay po yung malapit sa amenities tsaka mga, sa mga sports facilities, yung mga playground, ayan. Pero, if gusto nyo ng tahimik, gusto nyo ng peace of mind, walang masyadong maingay, lumayo-layo kayo sa amenities, mga kabahay. Mas best yun, tahimik lang, okay? Especially mga kabahay, kapag ikaw ay working sa isang call center, lalo na kapag night shift ka or mga VAs, ayan, mas maganda yung tahimik, diba? So, huwag ka pumili ng property near the amenities. So, number 4 tip natin mga kabahay ay ang perimeter walls. So, may ibang mga clients gusto nila yung perimeter walls banda kasi wala kang katalikuran. So, wala kang kapitbahay sa likod. Pero of course, yung mga ganyan, may cons din po yan mga kabahay. Siyempre, mas may risk for akitbahay. Yan, di ba? So, ang advice natin dyan, if magpa-perimeter wall sila, i-secure nyo yung property ninyo. So, lagyan nyo ng CCTV or yun nga, mga ways to secure your house, lalo na pag ikaw ay nasa perimeter wall. Number 5 tips mga kabahay ay, eto, may iba kasi na mga clients na gusto yung malalapad na kalsada. Okay? So, you have to check dun sa vicinity map kung gaano kalapad yung mga kalsada. Of course, yung mga malalaking kalsada, yung mga main roads natin. Okay? So, mas malawak yun. May iba kasi mas preferred yung malalawak na kalsada. And last tip mga kabahay, eto ha, ang dami din itong naghahanap. Mga malalapit sa gate. Okay? Yung sa mga main gate. Siyempre, yung iba, alam ko, wala namang sasakyan. Ayan. So, mas prefer nila na mas malapit sa gate para walkable lang. Hindi mo na kailangan maglakad ng mahaba. Pero, may cons yan mga kabahay. Karamihan po kasi ng mga property, basta malapit sa gate, of course, medyo pricey. So, sana may natutunan kayo. And if may mga question kayo, huwag po kayong mahiyang mag-message sa akin. Bye!